isang bayan na uhaw sa kalayaan, sumibol ang isang binatang may tapang na higit sa kanyang murang edad. Siya si Gregorio del Pilar, isang sundalo, isang leader, at isang bayani na tinatak ng kasaysayan bilang batang general. Kung para sa bayan, handa akong magbuwis, kahit buhay ko pa ang kabayaran. Goyo, wag puro laro. May aral ka din dapat tandaan. Pero kuya, balang araw magiging sundalo rin ako. Yuhin natin si Marcelo H. Del Pilar. Palaban siya gamit ang panulan. Kung siya'y lumalaban gamit ang pluma, ako'y lalaban gamit ang espada. Pero kuya, tatandaan ko ang sinabi mo. Mahalaga ang puso sa pakikibaka. Tama yan, Goyo. Hindi mahalaga ang loma o espada. Ang mahalaga'y tapat sa bayan ang laban. Sa kanyang murang edad, nagsanay muna siya kasama ang mga revolusyonaryo sa Bulacan. At kalaunan, sumama siya sa katipunan upang harapin ang mga kawal ng Kastila. Goyo, bantay mo yung paligid! Tiniis ni Goyo ang pagod, sakit at bawat pagbagsak. Ngunit kailanman ay hindi siya sumuko. Sa bawat hampas ng kapalaran, unti-unting nahulma ang isang magiging bayani ng bayan. At nang dumating ang himagsikan, hindi na siya nag-atubili. Sumabak si Goyo sa kanyang unang laban sa Bulacan. Kasama niya ang katipunan. Hinarap niya ang kawal ng Kastila. Sa bawat putok ng baril at alingaw-ngaw ng sigaw ng kalayaan, unang nasilayan ang kanyang tapang. General, lahat ba ay ligtas? Ligtas, pero maraming nasaktan. Dapat tayong mag-ingat sa susunod. Ayusin niyo po ang inyong postura. Mag-iingat kayo sa lalaking iyan. Bakit naman ay? Kada bayan may iniiwang babaeng bukaan. Oo? May kasabihan nga eh, huwag kayong magpapagulo. Ito ba? Nahihilo ako. Maaari ba kitang pasayo? Madami nagtitingin sa atin sa likod. Sino? Yung mga tao. Ako nga dapat ng maraming kagawin. Ako, si Gregorio del Pilar. Tawagin mo na lang akong Goyo. Goyo o Goyo? Goyo. Pamilya ko lang ang tumatawag sa akin ng ganoon. Pero pag may pamilya na tayo balang araw, Goyo na lang. Sa sandaling ito, nagsimula ang kwento ni Goyo at Remedios, ang unang pagkakilala, ang tawag na magiging mahalaga at mga pangarap para sa bukas.
Mga pangarap na madudungisan ng unos ng digmaan at ng tungkulin sa bayan. General, sa kanan, may depinsang Espanyol. At muli, nagwagi si Gregorio sa laban ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol, patunay ng kanyang tapang at paninindigan sa himagsikan. Mula sa aming tahanan, ipinapaabot namin ang aming dasal at suporta. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong misyon. Ang liham ni Remedios ay nagsilbing ilaw sa madilim na landas ng digmaan. Sa bawat titik, naramdaman ni Goyo ang bigat ng responsibilidad at ang pagnanais na magtagumpay para sa bayan at sa mga nagmamahal sa kanya. Ay, si Goyo yung batang general. Goyo, narinig ko ang iyong mga tagumpay. Ang iyong tapang ay inspirasyon sa ating lahat. Salamat po, Presidente Emilio. Ang tagumpay ay hindi lamang po para sa akin, kundi para sa buong bayan. Ang ating laban ay hindi lamang para sa kalayaan, kundi para sa kinabukasan ng ating mga anak. Goyo, ikaw ang magtatanggol sa pasong pirat. Ilang dosenang sundalo lang ang meron tayo. Kahit 10 lang kami, gagawin namin. General, kung sakaling, walang kung sakaling, nilaban tayo hanggang sa uli. Sa'yo ito. Kayo ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat, Inang. Hindi namin kayo bibiguin. Kasama si Pangulong Emilio Aguinaldo, nagpatuloy ang paglalakbay ni Goyo at ng hukbo. Ngunit sa bawat hakbang, unti-unti ring nauubos ang kanilang mga sundalo. Isa-isang naiiwan ng gutom, pagod at sugat. Habang patuloy silang hinahabol ng mga Amerikano. Mga Amerikano! Hilaria! Tubig! Kailangan ng tubig! Goyo, tubig! Walang tubig, Presidente. Kailangan nga ng tubig, di ka ba nakikinig? Wala talaga. Kalaunan nakahanap rin sila ng tubig. Ngunit lumayo na rin ang landas ni Pangulong Emilio upang siya ay makatakas. At lalo pang tumindi ang panganib nang ang isang igorot na nagngangalang Juanario Galot ang nagsumbong sa mga Amerikano at itinuro kung saan sila naroroon. Nang malaman ito ni Goyo, agad silang naghanda. At mula sa mataas na kabundukan, natanaw nila ang mga Amerikano. Papalapit at handa sa isang madugong laban. General! General! Tingnan natin to. General! Wag! Tara, iwanan na natin yan. I got the general. He got the general. Sa kasamaang palad, sa pasong tirad nagwakas ang buhay ni General Gregorio del Pilar sa murang edad na 24 noong ika-2 ng Disyembre, taong 1899. Subalit ang kanyang katapangan ay hindi kailanman maglalaho sa alaala ng ating bayan. Goyo, narinig ko ang itay na ngayong gabi ay sasalakay ang buong puwersa ng mga Amerikano. Kung gayon, siguradong ididestino kayo ng malayo dito. Tanggapin mo ang liham na ito bilang tanda ng buong puso kong pagmamahal at pagtitiwala. Ngunit,
Huwag mong isipin na sumasang-ayon na ako sa alok mong kasal. Tinanghal kang pinakamatapang, makabayan at tampok na bayaning kilala. Diyan ay wala akong duda. Ngunit kung gusto mong mahalin kita, hayaan mong mahalin ko ang isang lalaking mayayakap ko at hindi isang bayaning sa ulap ko lang makikita. Gusto kong sumandal sa bisig ng lalaking alam ang kanyang hangganan, pagkat natupad na niya ang tungkulin niya para sa bayan. Isang taong batid na anumang oras ay maaari kaming puwanaw. Isang taong batid ang mahalagang bagay sa buhay, at nangangarap akong ikaw ang lalaking iyon. Handa akong ibigay ang aking buong puso para sa lalaking nasa loob ng batang general. Kaya pag-iusap ko'y magbalik ka matapos ang labanan. Pag-iusap ko'y magbalik ka bilang lalaking mamahalin ko. Pangako, pagdating ng araw na iyon, handa na ako. Handa na ang aking puso. Handa na ako para sa'yo, Goyo. Nagmamahal, Remedios. Nasaan ang labi niyo? Mahal kong Remedios, nagbabalik ako sa iyo bilang marapat na diwa. Bilang lalaking pinili ang pinakamahalagang bagay sa madilim na panahon. Dangal, tungkulin, sakripisyo. Hindi mawawalan ng halaga ang kamatayan ko, pagkat namatay akong nagbibigay puri sa bayan, at higit sa lahat, sa iyo. Kailanman ay hindi ako magiging isang bayaning nasa ibabaw ng mga ulap, malayo at hindi maabot, habang ako'y kinukupkup mo sa iyong puso, at sa puso mo'y mananatili akong buhay at karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Sumasa iyo, Gregorio.